magpapasalamat sa Diyos at bago matulog, nagpupuri ka at nagpapasalamat sa Diyos at ang iyong mga anak, sinisigurado mo ang buhay ng anak ng iyong kaapu-apuhan. You are ensuring the good life for your fourth generation. And you will see the son of your grandson and granddaughter. Woo! Glory! Pero kailangan simulan mo ngayon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, decide today. Pagpasyahan mo ngayon na alisin mo ang pagkabugnutin sa iyong buhay. Hello? So tayo po ay manalangin ngayon. Sincerely and honestly, hingin mo sa Diyos na mawala ang masamang ugali sa iyo. Please be honest for the first time in the sight of God tonight. Sabihin mo, Diyos ko, ibig ko pong mawala. Banggitin mo yung ugali mo na hindi maganda. Sige po, huwag kang mahiyang marinig man nung katabi mo, hindi naman kayo magkakilala. Sabihin mo, ano ba yung masama mong ugali? Pag magkasama kayo sa hapag ng kainan, ang pinipili mo agad ay yung magagandang parte ng manok. At pagbangos ang inyong ulam, inaalis mo agad ang buntot. At nakabeli ka nung ang magandang ugali po, hayaan mo kahit sabaw lang ang matira sa iyo. Yun po ang may magandang ugali. Sapagkat kung hindi ka man nakakain ng bangus, later on, lapo-lapo, konsarsa ang ibibigay sa iyo. Karanasan ko po yun. Hindi ako nakikipagunahan, hindi ako nakikipagagawan. At mas iba pong pagkain ang idinudulot sa akin. Mismo ang Panginoon ay nagsabi, pagpasok mo sa isang bahay, huwag mong hahanapin ang upuang pandangal. Baka merong inimbitahan ang may bahay at ikaw ay mapahiya pag ikay pinaalis. Kaya nga po, let us be humble, meek, and let us be lowly in heart. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, it is only in humility that you will be attracted to us. It is only in humility that you will be able to exalt us. Kaya hinihiling po namin na bigyan mo kami ng espiritu ng kapakumbabaan. Espiritu ng pagpapaubaya. At hayaan mo na kami ay laging mamuhay na mas mahalaga ang kabutihan ng iba sapagkat ikaw na ang bahala sa kabutihan namin. Kaya tulungan mo kami sa aming pangarap na ito. As we cry to you right now, speedily answer what we have requested. Na ang bawat isa ay tumanggap ng pagpapala ng magandang ugali. Amin pong minimithi ito sapagkat kami lalakad sa iyong tipan at masusunod namin dahil hindi na kami bugnutin at hindi na kami sumasama ang loob. At kung sumama man ang loob, hindi nagtatagal ng isang oras. At kami nakapagsisisi agad. Kaya Ama, salamat. Alam ko po na tinugon mo ang kahilingang ito sapagkat ang lahat ay sumigaw ng Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Glory! So ano po ang kabuuan ng mensahe? Ang una ay get out of the field of foolishness. Lumabas ka at magikang malaya sa bukirin ng kahangalan. Kaya kung tayo ay may buhay na relasyon sa Diyos, hindi po tayo magiging padalos-dalos. Huwag kang mangangako kanino man kapag ikaw ay nasa problema. Hanapin mo muna ang mukha ng Diyos. Amen po ba? At ang Diyos ay masuyong ikaw ay kakausapin at sasabihin, anak, alam mo ba ang nasa likuran ng iyong pagkalugi? At ipakikita niya yung kanyang gagawin sapagkat doon ka lamang niya nakausap nung ikay malugi. Nung maunlad ang iyong negosyo, sumisigaw ang Diyos, anak, dahan-dahan,
mai-scam ka. Pero dahil ikaw marahil ay nakatingin na ay sa invincibility ng lahat ng iyong gagawin, na para bang hindi ka na mabibigo. Pero nais ko pong ipaunawa, may mga pagkakataon na pag nakatayo ka sa carpet, mahihila dun sa carpet at ikay matutumba. Pero nais kong ipaunawa sa inyo na may mga pagkakataon na ang hihila ng carpet ay ang Diyos. To me all I need, and I pray for your will to be done, and I ask for your spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. You're the light in my darkest day, showing me